Nanindigan ang Malacanang na walang bahid na politika ang pagpapaaresto kay dating presidential spokesperson Harry Roque dahil sa sinasabing pagiging malapit nito sa mga Duterte. Iginit naman ng Department of Justice o DOJ na normal procedure lamang ang pag-issue ng arrest warrant tulad ng pagtrato sa ibang mga kaso. Eden Santos sa balita. Itinanggi ng Malacanang na biktima ng political persecution si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Itinuturing kasi ni Roque na political persecution ng Marcos administration ang pagpapaaresto sa kanya dahil sa kanyang pagiging malapit at kaalyado ng mga Duterte. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ito ang naratibo at depensa ni Roque sa harap ng inisyong warrant of arrest ng isang local court dahil sa kasong qualified human trafficking na isinampa ng Department of Justice kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Dagdag pa ni Castro na hindi pa rin sinasagot ni Roque kung nasaan ang mga dokumentong ipinangako niya sa hearing ng Quad Committee ng House of Representatives. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umanong hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. Iginit naman ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano na normal procedure ang pag-issue ng warrant of arrest gaya ng pagtrato sa iba pang kaso. Hindi ko talaga makita yung persecution dito kasi may talagang legitimate case. Nakita ho natin yon, nakita sa video, nakita sa mga Senate hearings ang mga ebidensya. So, hindi ko talaga makita kung saan po yung persecution dito. So, ito po ay isang halimbawa ng isang prosecution. Naniniwala naman ang gobyerno na hindi maaaring magtago si Roque sa kanyang inihaing petition for asylum sa Netherlands upang hindi ma-deport pabalik ng Pilipinas. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at mapapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. May iba't ibang diplomatic channels naman na maaaring gawin ng DOJ upang maibalik sa bansa si Roque at harapin ang kanyang kaso sa korte. Sinabi ni Clavano na kabilang dito ang pakikipagtulungan sa Interpol. Alam naman natin na wala naman talaga siya dito sa bansa. Again, we will have to go through diplomatic channels. At marami po yan na diplomatic channels available sa atin. Pwede po na direkta tayo makipag-usap sa gobyerno kung saan ang accused. Pwede rin po tayo dumaan sa iba't ibang international organization. Kasama na din po dyan ang Interpol. So these are the remedies available to a country who is looking for an accused who is no longer here in the Philippines. Pero ang gusto naman po ng Department of Justice, lalo na ngayon na inisyohan na po ng warrant of arrest ang mga akusado, i-face nila yung kanilang mga kaso sa court. That is all we want dahil ang gusto lang naman natin ay malaman ang katotohanan dito sa kaso na ito. Tayo po ay nag-issue ng resolution dito sa prosecution office, pero ang nag-issue po ng warrant of arrest ay ang korte na mismo. So, tayo ay isang party na lang lamang po doon sa court. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.